Welcome to another episode of the Bertol Podcast. So our guest today is a creator, performer, a multimedia star in the making, the upcoming pop star princess, and one of the most recognizable voices of her generation. Known as the Mima ng Bayan, she's made people laugh, feel seen, and think deeper about the issues that matter. Please welcome Sasa Girl! Hello, nag-cutting lang ako today. Parang tuloy siya na guidance counselor. Diyos ko, Lord. Kung alam ko Nag-guidance lang. tayo today, my gosh. Dapat umoutfit na rin pala ako. Nag-blazer na rin ako. Ganon. Atake ka today. Diba? Medyo Welcome. Sweet girl lang tayo. Na may pagka, alam mo yon, running for honor. Ganon. Sweet girl na nakalimutan magsuklay. Okay? Yes, wala po tayong hygiene for today. Pasensya na po. Kamusta ka? Welcome to the Bertol Podcast. Hi, Mama Dani. Oh my God, ang tagal na nating di nagkikita. Nakakaloka. At saka first time pa kita makakausap ng ganito. Correct. Ng matagal. Hindi ko alam kung paano natin matatapos tong episode na to. Pero Yung last time nating kita, ano pa yun? Drag din. Tapos, Drag din. nag-organize ka ng party para sa mga bakla. Alam mo naman ako pagdating sa inyo. Diyos Yes. ko. Ako pa naman pagdating sa kanya all out. Feel ko nauubos na yung pera ko talaga sa community nila. Basta sa kanila, go. Laban. Ayan. Period, yes. So dahil Pride ngayon, hindi pwedeng hindi ka mag-guest dito. Yes, Like, hello po. Sinabi ko talaga kailangan si Sasa dito. Because it's Pride. Ay, laban naman ako. Syempre, pag ikaw yan, bababaan talaga kita. Kahit mag-cutting ako, di ba? Sabi ko nga sa'yo, talagang Pasensya ikaw na yan. po sa paaralan. May estudyante po kayo nawawala. Pasensya na po, ate. Okay, simulan na natin. Okay, so people know Sasa Girl as funny, outspoken, and unapologetic. So how would you describe yourself pag off-cam? Anong ginagawa mo pag off-cam? Same pa din naman. Walang kalasan to. Ito talaga yun. Ito na yun talaga. Sabi ko nga sa'yo, wala na akong kakalasan. Ito na yun. Oh my God, talaga? Oo, kasi syempre, ang fantasy ko nga ay authentic talaga. Yes, so, oo. talagang kung ano ako off-cam, ganun din ako on-cam. Ganyan. I love that. Hindi nakakapagod. Hindi siya nakakapagod kasi hindi ka na kailangang mag-pretend, di ba? I feel like that's why people love you. Ala, Kasi hindi ka performative. atake, di ba? Oh. Dapat, syempre, hindi daw talaga, mama. Yes. Kasi, ang atake nga natin, dapat kailangan, like yung generation na kasi namin, parang ayaw na namin sa mga performative. Yes. Ganon. Ayaw na namin yung mga, yung mga NM mo na kami, ganon. Tama. Ako naggaling ako sa eksenang parang kailangan yung atake ko, kung ano ko, yun na talaga ako. Yeah. Kumbaga, pinicture ko na kung sino si Sasa Girl. Yes. Ganon. At saka, mo nga, kilala ka as unapologetic. Ibig sabihin, hindi ka takot. Unapologetic sa lagi napapaaway. Hello po, sana po wala po kaming awayin sa podcast na to. Laging viral. Ang dami ko ng record sa guidance, nakakaloka. Malapit ka na masuspend. Lagot! Okay. So, did you always know you would become someone who takes up space so confidently? Like, pinangarap mo ba na, okay, magiging sikat ako. Ang dream ko maging artista. Oo, ma. Ganon. May Oh my God. pagkapapansin talaga ako noon. Like, totoong buhay lang talaga tayo. Oo. Siyempre, ang atake ko nung high school kasi public yung ko. Tapos, ito yung uniform mismo noon. Hello, shout out Flora Ilagan High School. Yes, lahat ng mga maasim dyan. Maasim pa din hanggang ngayon. Totoong buhay lang pagbalik ko doon, maasim pa din yung mga estudyante. So, Ganun pa rin yung pasabog. amoy. Slay! Consistent. Kayo, Okay. pasabog. So, yun nga. Yung atake ko kasi noon, yung parang, ano nga yung tanong? Sorry, ito naman kasi dahil pa shout out eh. Ang daming shout out, nakakaloka. Dati ba alam mo na ito talaga yung gusto mong gawin? Oo, kasi nga sa school, sobrang lahat ng mga pagganap nila, sinasalihan ko yung mga sayaw-sayawan. Oo. Tapos yung mga dula-dulaan, yung mga pag-Pilipino, Oo. yung mga Maria Clara. Nakikipagtalumpati ka doon. Bet ko talaga siya. Mga fantasy ko talaga siya. Yung basta pagpapapansin, like yun yung atake ko. Go, okay. Tapos, nung nag-college na ako, ang tinake ko talaga na course ay masscom. Oh. So kasi di ba nga sinasabi nila yun, kapag gusto mag-artista o kaya mag-behind the scenes, mag-masscom ka. Yun talaga yung tumatak sa akin. Tapos, nung ka-high school ako, nung sa may yearbook ko, nilagay ko talaga to be a professional entertainer. Oh my God. So, may ganong fantasy. Na-manifest mo. Na-manifest ko nga siya. Paano mo nalaman na ito na? Like, may platform ka na. Wait lang, pakamot muna kasi ang kate na talaga ng wig. Wait lang. Ayun o. Oh, sarap. Anyways. Ilang beses
gusto kaya gagawin yun sa buong episode. Okay. Hindi na matiis eh. Parang ayan pa another. Oh. Liguan mo na yan. Sabi kasi nila pampaswerte daw yung mga ganito. Oo, So fight sa sports, di ba? Wag bihis, wag ano yun yung jersey. wag daw laban. laban. Ito din yung wig ko, hindi ko nilaban. Sabi nga ni Castakli since day one. Di ba pati yung ano, yung mga ano, yung stocking sa mga drag? Yun Huwag talaga laban. ang baho. Oh my God, marami akong pwedeng i-shout out. Sorry. Alam mo yan. Wala kang prenong drag Nakakaloka. Like, doon ko nga sa kanila narinig yun. Yung alin? Tapos pang paswerte ka daw yung hindi siya Gauti, di ba? Oh my God. Ako sana joke lang yan. Sana hindi kayo seryoso dyan. Okay. Basta bakla ano ba yung walang tanong hygiene, ko? ano ka Diyos ba? ko, nawawala na yung tanong ko. Okay, so what has been the most unexpected part of becoming a public figure? Mama, I think hindi ko talaga na-expect dati na nakakapagod talaga siya malala. Kasi wala siyang off. Yes. Like hindi talaga Kahit nasa mall ka. nasa mall ka, nasa public space ka, ganyan. Wala talaga siyang yung, di ba, syempre kapag empleyado ka, may off ka dahil kapag labas Uwi mo sa bahay. uwi mo sa bahay, wala na, tapos na yung trabaho mo. Pero kapag naging public figure ka, talagang wala kang privacy. Hindi naman ako dinudumog, pero like ano lang, alam mo yun, pag minsan pagod ka na, makikipag-usap ka, kailangan mo makapag-chika pa din, kailangan mag-smile ka ng pasabog, di ba? Yes. Ako naman, ayoko naman minamalditahan yung mga fan ko kasi they're the best talaga sa totoong buhay lang. Kahit maugali ang mga yan. Maugali sila sa totoong Bakit kaya? Wala tayong magagawa. Syempre, mana-mana lang yun sa Mima, di ba? So, ayun, talagang, yun yung part na sabihin ko, hindi naman siya, hindi nakaka-enjoy. Pero minsan nakakapagod siya. Oo naman. Anong ginagawa mo kapag nade-drain ka na or napapagod ka na? Kapag napapagod, syempre, LU yan. Oo. Alam mo lahat tayo takbo. May swerte rin sa akin na LU. Di ba? Pasabog sa LU, dahil pang aura. Hello sa mga na-auran ko sa LU, mga lokalch. Iba ang peace at calm na nadadala ni LU. Atake siya, no? Diba? Kasi parang siyang Promise. Siargao na parang okay. Oh, pero alam mo dati mas peaceful yun nung wala pa siya masyadong gano'ng kadaming Wala tao. mga tao, oo. Nung medyo, wala tayong magagawa na cloud chase na ng mga influencer. Siyempre, magpupunta ang mga tao dyan. diba? Wala nagkalat na sa TikTok wala Correct. na tayo magagawa. Kaya tagal ko na hindi nakakabalik doon actually. Okay. So the phrase pride is political can make some people uncomfortable. What does it mean to you personally? Ang pride is political, anong meaning nun sa'yo? Kasi sa akin, siyempre, yung existence natin, kung waga sino tayo, sa lahat ng mga bumubuo ng pride, ally ka man or part ka ng LGBTQIA community, yung pag-exist mo lang, yung nandito ka lang, is malaking protesta na. Yeah. Kasi, sa totoong buhay lang ako, like, wala akong ginagawa, pwede ako ma-discriminate. Tama. Just because trans ako. Or just because bakla ka or tomboy ka, di ba? May sasabihin sila sa'yo kahit wala ka namang ginagawa. Yes. So, ibig sabihin nun, yung dahil nandyan ka lang or dahil nagtitake ka lang ng space, ay may kumukontra na agad sa'yo. Ito ay malaking paglaban na. Yes. Kaya, tayo mga bakla, ang atake natin, nagtitipon-tipon tayo kasi meron tayong shared struggle. Yeah. Diba? Lahat tayo may like hindi man pare-parehas yung naranasan natin. At some point, pare-parehas yung hugot natin. Yes. Diba? So, yung atake nun, protesta na yon. Ano na yon? Paglaban na yon. At syempre, diba, kapag nakikibaka ka, kumbaga nakikilaban ka, dapat proud ka, nagre-resist ka sa ganyang atake. So, yes, lumaban tayo mga bakla. Tama. Di ba? Ano naman yung opinion mo doon sa mga tao na I guess may platform, pero hindi nila ginagamit na maayos? Hala, madami yan. Madami talaga. Madami yan. Lalo na kapag mga important topics yung kailangan pag-usapan. Like, what's your Ang dami take on yan. that? Lalo na kasi nung medyo 2020, okay pa talaga yung eksena ng Yes. social media. Tama. Kumbaga, pinapasikat natin yung mga tamang tao, kumbaga. Oo. Agree. Ngayon, nagkaroon na ng parang konsepto ng rage baiting. Yes. 'Di ba? Ang daming mga influencer ngayon. Hindi ko na masyado mapangalanan lahat kasi dead mouse sa inyong lahat. Pero meron ako naaalala, yun sila Jack Argot, tas mga Jack yun, 'di ba? Tas yung yung sino ba yung mga yon? Basta madami sila na nang-rage bait lang ng kadalasan part ng community, 'di ba? So parang
nakakaloka kasi hindi sila namamatay sa sa social media. Yes. Patuloy ng pagkakaroon ng platform kasi ang nangyayari dito, maraming nakaka-relate sa kanila na homophobic din, transphobic din, na walang boses nung una. Yes. So binigyan nila ng platform at power yung mga Kumalat mga tao, 'di ba? So nakakaloka 'yun. Ako, to me, dapat talagang tuloy-tuloy yung resistance natin sa mga ganyan. Talagang talakan din natin sila. Tama. 'Di ba? Kasi wala tayong magagawa Parang ganun talaga. Ganun ang social media. Talagang tatalakan ka nila kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kaano. So, gagawin natin ang laro nila. Ganon. Parang battlefield ng social media, Kaya nga, no? di ba, nakakaloka siya ngayon. Hindi mo alam kung saan parte ka Nasa opposing ka ba o nasa resistance ka? Like, hindi mo alam Bugbugan siya. Bugbugan siya. Bugbugan siya ng Everyday. mga pananaw. At saka hindi, madalas, pag kunyari, sabihin natin, bata ka. Means, dati kasi, clear yung tama at mali. Ngayon hindi na. Vague na. Sobrang hirap na malaman kung sinong tama, sinong mali. Kasi parang lahat may platform na, may boses na. So, Yes, agree. nakakaloka siya. Nadedetect mo ba yung mga taong performative lang? Oo, ma. Agad-agad, kahit Actually, nung una online? hindi. Nung una hindi. May experience ako sa mga Yun, ganyan. paano mo nalaman na performative ang isang tao? Paano mo na-detect? Nung una, kasi ito may experience na ako. Last year to. So, politiko siya. Okay. So, ang atake niya, parang, nung una, gusto niyang, ginagawa niyang talagang advocacy ang pagiging LGBT Okay. activist, ganyan-ganyan. Ginagamit niya yung mga eksena ng mga bakla, ganyan-ganyan. Tapos, nung nagkaroon na ako ng, parang nakita ko na yung attention, nakuha niya na yung attention ko. Ang nangyari, minessage niya ako. Minessage ako ng team nila. Okay. Tapos, syempre, happy ako kasi alam ko, alay to, ganyan-ganyan. Ngayon, the day na magkikita na sana kami, nung night before, hindi ko nabilitaan na meron pala siya naging issue. Okay. Na tinanong siya kung yes ba siya or no sa same-sex marriage. Oh my, okay. Ang sabi niya no. Oh. Ano naman yung parang qualified no, parang Okay. ganon. Tapos, nung nagkita na kami doon, sinabi niya sa akin na parang, ano ba tawag dito? Parang chika niya sa akin, in-explain niya. Kasi nalaman ko na on that day na parang meron siyang eksena na parang na-issue siya, ganyan, nababash na siya. Kin-explain niya na parang hindi naman, parang ang tawag dito, parang technical siya about it. So parang nagigets ko naman. Tapos tumawag ako sa sa manager ko na advocate din kay Rudina Singh. Hello, yes. Hi, Direk Rod. Pinakausap ko. Tapos, ang nangyari, hindi kasi siya nakikinig. Like, ayaw niyang pakinggan. Okay. So, nung araw na yun, sabi ko, okay, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt si Madam. So, nag-content pa din kami, ganyan. Nagkaroon pa rin kami, sinuport ko pa din naman siya. Nung pangalawang beses siyang tinanong, nag-no ulit siya. Ay, okay. So, syempre, nagagalit na yung community sa akin. So, parang bakit mo sinuportahan yan? Ano naman yan? So, ako, nagigets ko din naman sinasabi nila. Kasi yun rin naman yung frustration ko na nagbigay na nga kami ng suporta sa'yo. Tapos, bakit hindi mo pa kayang ibigay sa amin yung support That should have changed your mind. Oo. So, ang ginawa ko, dahil sobrang hindi siya non-negotiable sa akin. Ang sinabi ko na parang, I respect her opinion, pero kailangan ko mag-withdraw ng support for my community. At kina-imbier na yun ng maraming tao. Pero, wala tayong magagawa. Ganun talaga. At least you made a stand. Oo, correct. Kasi, at saka in fairness naman, ang natutunan ko sa experience na yun, ay madaling magbawi ng suporta kapag hindi ka bayad. Oh. Diba? At gano'n naman Yes. talaga lagi. Mag-iiba ang opinion natin kapag nakikilala yung mga politikong sinusuportahan natin at hindi natin sinusuportahan. Yes, minsan kasi makikilala lang naman natin pag nakaupo na. Oo, correct. Kasi diba? pag election naman, niligawan ka naman talaga nila. Yes. They'll say all the right words to make Best you vote. foot forward sila. Yes. Diba? Parang yung mga date ko lately. Diba? Hala! Lagi naman ganun, di ba? Tapos malalaman mo lang na ay palpak, ay hindi Correct. pala. Oo. Kapag nakaupo na. Diba? Mga haggard talaga kayo, nakakalok.
Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Ganun talaga. That's how the cookie crumbles. Ika nga. Diyos ko. Okay, next. Have there been moments when speaking up came to a personal or professional cost? Siguro ito na yun, no? Nung nag-ano ka dun sa Ayun. public figure na yun. Pero marami pa din naman, lalo na pag nagpo-political chika ako. Alam ko naman na meron talaga siyang cost. Talagang may mga ibang brands na hindi bet yung ganon. Masyado silang family friendly or like wholesome. So ang mga nakukuha ko mga brands, may kagat ng onte. Okay. Kumbaga, yun yung nagiging community ko sa sa mga brand deals collaboration. So ay happy na din ako naman doon kasi parang in the same time, kung sumusuporta din naman ako sa mga ganon, dapat sinusuportahan din nila ako. So same lang kami ng mga prinsipyo. Tama, So tama okay naman. na sa akin, hindi man ako maging super duper yaman. At least 'di ba, parang at least mahal ko kasi to alam mo yun. Of course naman. Mahal ko tong ginagawa natin 'di ba? So parang mahal ko din yung audience ko. So mahal ko kayong lahat. Ay, atake. No, I feel like you're using Atake. Loko. you're using it. You're just using your platform. At binigyan ka kasi ng platform eh. So, nasa sa'yo yan kung paano mo siya gagamitin. Correct. Kung gagamitin mo siya para magtago or hindi magsalita, human right mo yun eh. That's your right as a Filipino. Yes. To talk about, to be aware, socially aware, politically aware. Slay. Slay tayo dyan. Okay. So, some people say, why bring politics into Pride? What would you say to those who believe Pride should only be about celebration? Ay mama, hindi yun ganun. Kasi una sa lahat, nagsimula ang Pride talaga, political na siya. Paglaban siya. Tsaka paglaban siya sa rights ng mga bakla ng LGBT community. Paglaban siya sa workplace. So, alam mo yon, yung parang pinaka-core talaga ng Pride is para ma-recognize yung existence natin. Agree. So, alam mo yon, hindi pwedeng mawala ang protesta. Hindi pwedeng mawala ang politika dito. Kasi, para saan? Para nagkikita-kita tayo kung magpa-party-party lang naman tayo. Pero wala naman tayo mga karapatan. Sana di nag-bar ba? ka na lang. Correct, di ba? So, tsaka yung ganon. So, sa mga tao dyan na tinitingnan ng Pride as celebration lamang at party-party. Well, siguro, may mga bagay pa kayong hindi alam. Pero once na pumunta kayo doon, makikita niyo naman yung community. Oo ang ganda naman. ang ganda ng pinaglalaban eh. Like, alam mo yon. Kailangan lang talaga natin kasi syempre ang Pride ngayon, medyo celebration na siya, 'di ba? Pero kailangan din kasi natin yon para magkaroon tayo ng mga kakampi. Tsaka positivity din. Kasi parang there's a lot of negativity that comes with it because of the people that aren't allies eh. Correct. So parang when you celebrate, it's like, this is what love is eh. We celebrate love in all forms. At saka nananalo na kasi tayo. Yes! Diba? Maraming naiinis. Naiinis, marami na tayong mga opportunities, marami na nakakakuha na tayo ng space na deserve natin. So, magse-celebrate talaga tayo. Tama. Pero hindi natin kakalimutan talaga kung bakit natin siya ginagawa in the first place. Tama. Ano yung take mo na meron ng mga bills na napapasa about it? Like yung right to care, tama ba? Yes, right to Yes, care. at least parang Bill na ba siya? Oh my parang God, period. this month daw malalaman. Ay, period. So, Alam mo, sakto sa Pride. perfect yan. Kasi ito, ang right to care, meron sa QC niyan. Yes. So, as a QC girl, syempre, happy ako dun. Kasi nga, hindi ko rin siya alam nung una. Tapos noon, syempre, bagets pa ako. Tapos ngayon na tumatanda ako, iniisip ko nga, ay, oo nga, no. Paano Kailangan nga siya. yun kapag ang tawag dito, nagkaroon ako ng sakit. 'Di ba? So, paano yan? Sino yung mag-aano sa akin? 'Di ba? Sino aasikaso sa akin kung ang atake ko lang, jowa lang ang meron ako? 'Di ba? Saka, alam mo yan, nanay ko kasi, tatay ko kasi matatanda na. So, parang paano kapag wala na sila, tapos jowa lang ang meron ako? Sana. Why not? Malay mo, di ba? Malay mo naman. Sobrang landi ko na sa mga part na yun, pero wala tayong magagawa. Pakiislig tayo Nananawagan na. Nananawagan po ako dyan. Yes po, sa lahat ng mga pakilig dyan, pakiligin nyo pa ako, malala. Anyway, may right to care naman tayo. Oo nga. Slowly but surely. Before, nakita mo naman yung difference before. Yes. And now. Oo, alam mo na abutan ko yan. Yung Yes. talagang haggard pa maging bakla. Yes. Ay, day. Ano yung biggest change na nakita mo from then and now? I think ang isa sa mga biggest change is mas madali na talagang maging baklang loud Tama. sa panahon ngayon. Kasi ang dami ng representation din talaga sa media. Nung una, before, talagang katatawanan lang talaga. Pag di ka nakakatawang bakla, bubulihin ka. Yeah.
At kahit nga nakakatawang bakla ka, bubulihin ka pa rin eh. No, yung mga yung high school ako, sa classroom namin, ako lang ang out na bakla. So, sabi ko, parang talagang lahat ng lalaking pagtitripan, ang bakla, ako talaga yung pagtitripan. Kasi yung mga hindi out, parang hanggang asar lang yan. Ganyan. Tapos ang ending, syempre, yung struggle na yun talaga yung nagbigay sa akin ng will to do things. So, ngayon, kino-compare ko, may time na parang naiinggit ako. Na bakit ganyan yun sila? Parang high school pa lang, may mga jowa na. Parang yes, ganon. may barkada na nga. May Mayroon na silang click. Oo. Pero kasi syempre, kaya ko nga ginagawa itong mga ginagawa ko kasi para sa future generation, hindi na nila maranasan yung eksena. Kasi sa totoo lang, hindi na trauma ng mga bata yung uuwing naka-makeup. Ako, trauma ko yun nung bata. Kapag uuwi ako ng naka-makeup, parang natataranta ako. Yung alam mo, syempre kapag galing school, FEU ko, so sa LRT, kailangan dapat fresh pa din ako kasi malay mo, di ba, may organic encounter. Yes. So, ang wet wipes, sa jeep yan. Kumbaga. Sa jeep yan. Sa jeep talaga yan. Minsan nakakalimutan. Pag dumadating ko, ay nakapengkay, oh my God. So, syempre matataranta ka. Ngayon, hindi na nila yun iniisip. Oo, kasi diba dati bawal nga mag-makeup eh. Oo. Yung haircut bawal. Oo, bawal din Ngayon yun. parang medyo na sila. Medyo lenient na ang schools. Correct. Pero not every school. But there are some schools that are more lenient with outfits, makeup, hair. Kulay ng buhok, mga Kulay ganon. ng buhok. Pero yung makeup hindi na masyadong issue. Pwede na kasi matanggal. Alam mo, dati may friend ako na na bakla. Tapos nagpakulay, dream niya magpa-red ng hair. So sinamahan ko siya. Gian Bernardino pala to eh. Nagpa-red siya ng hair. Sobrang happy niya dun sa hair niya. Tapos the next day, nung nakita ko siya sa school, black na ulit yung hair Hala, niya. ang sad. Alam mo, nung nakita ko siya, nung nagkatitigan lang kami, umiyak siya. Tapos umiyak na rin ako kasi nagets ko na. Nagets ko na. Tapos nung nagpakwento na ako sa kanya, nung nangyari, pag-uwi daw, tinignan lang daw siya ng tatay niya. Tapos, kinulayan ng tatay niya yung buhok niya. Period, nakakaloka. Tapos sobrang Grabe. nasad talaga ako. Kasi parang nung time na yun, siguro na-realize niya na hindi na talaga ako makapag-out kasi closet siya nun. Oo. So parang nung time na yun, ay okay, this is a determination na umuwi pa nga lang ako, red pala yung buhok ko, wala pa akong ibang ginagawa. Hindi mo Correct. na-accepted, di ba? Parang, pwede namang hindi ibig sabihin na bakla ako, pero, di ba? But, yun pa lang. Sobrang strict na may grabe. Oo, totoo yan. Yan yung mga early generation na Yes. Naabutan ko talaga siya. Nakakaloka siya. Na-experience mo ba siya sa home life mo? Oo. Kasi dati parang bawal ako kulot yung hair ko. Yeah. So minsan gusto ko straight. Yeah. So atake ko papariban ko tapos magbabangs ako. May one time na nagbangs ako na mahaba. Parang malabays ganda. Oo. Nagalit tatay ko. Oh So my anong nangyari? Pinagupitan siya. So, di tsura nun? Vice ganda, ganyan. Atake ko Hindi, yun. nung ginupitan niya, Naging na, yung pang parang full bangs na, gano'n. Hindi na siya full bangs, na siya 2x3, parang gano'n. Gupit binata. Nakakaloka. So ganun yung ganun talaga, strict talaga sila. Strict tatay ko dati. At saka yung mga ko kasi, ang tawag dito, yung mga pinsan ko kasi, puro mga lalaki talaga, mga maton. Kumbaga, yung pamilya namin, wala talaga masyadong bakla. So ako lang talaga yung matigas ang ulo. Paano na ngayon? Paano na yung setting ngayon? How does it work now sa family mo? Ngayon, okay naman na sila. Ang tawag dito, nung pandemic, medyo nagkaaminan na kami, nag-usap na kami, nag-heart to heart na kami. Kasi syempre, walang magawa sa bahay. Diyos ko, magdadramahan talaga kayo dyan. Di ba? Totoong buhay lang, di ba? Ungkatan kayo ng mga fantasy niyo sa buhay. Itong tatay ko, parang syempre, drama-drama siya. Tapos syempre, drama-drama na din ako. So ayun, natanggap naman din niya. Tapos after nun, parang, ayun na, naging TikTok kinemeno ako. Tapos parang, alam mo, siguro isa yun sa mga naging hindrance din kung bakit hindi ako makapagpatotoo. So, nung time na yun, nang nagkaroon ako ng talk, parang okay, After parang malaya COVID, na ako. Oh my ito God! na. The birth of Sasa Girl. Sasa Girl na! Ayan. Ayun na. So, ayun, fantasy na siya. Ano naman, what's your opinion on those parents that are, yung they disown their gay kids? Grabe talaga yung mga Alam mo, ganun. nasasaktan ako about that kasi magulang ako eh. Like, I will never want my kid to be scared to tell me if bakla sila or not or lesbian sila or whatever.
Like, ako pa yung kinatakutan. Ako yung magulang. Bakit Yes. ka takot sa akin? Diba? Parang, I want you to be honest and true with me. And I don't want them to fear na baka di ko na sila mahalin. Hala, Diba? oo. So, sa'yo, what's your opinion on that? Kasi daming talks yan lately, ha? Marami nga. Lalo na yung wag na natin pangalanan, wag na natin bigyan ng platform yung taong yun. Yes, correct. Oo, Yung- tsaka tropa ko yun, si ate. Tingnan mo. So, ako, nakikita ko kasi yung lalo na yung family na ganun. Alam mo naman kasi mararamdaman mo talaga kung ganun ang gagawin sa'yo, kung papalayasin ka once na umamin ka or Yeah. nalaman nila. So, sa akin, sa mga ganong bakla or LGBT na tingin nila ganun ka-strict yung magulang nila, tiis lang talaga. Tiis lang talaga muna. Hanggang sa magkaroon ka ng capability na mag-move out. Yeah. So, alam mo, ang hirap kasi talaga, di ba? Haggard talaga siya. Ako, hindi naman ganun ka-strict kasi papa ko na papalayasin niya ako. Oo. Parang mga talak-talak lang naman. So, parang na-endure ko naman siya. So, may mga kaibigan ako na ganun yung fantasy ng pamilya nila. Fantasy talaga. Pero ganun yung eksena ng pamilya nila. So talagang maton talaga yung tatay. Yes. So inintay niya na lang talaga na magkaroon siya ng work. Tama. Hanggang sa doon na siya umalis. Mahirap kasi talaga eh. Mahirap Haggard talaga siya. mahirap magpakatotoo. Yun nga yung pinaka-sad part eh. Ang hirap magpakatotoo. Oo. Parang ang dali sabihin. Tsaka alam mo, pag nagpakatotoo ka, for example, yung mga sobrang na-closeted dahil sa family, once na nag-out ka, dun pala magsisimula yung buhay mo. Ganun siya. So ano yung kwentong rebirth mo? What was Ayoko the kasi, first? ang fantasy ko kasi sa bahay talaga, nagpapaka-oto-oto ko very, very light. Sa school, sa labas, hindi. Oh my God. Hindi Gusto talaga. ko makita yun, Sasa. Hindi talaga. Yung mga, alin ba, yung pag-oto ko? Oo, yung paano mo, yung paano, parang hindi bagay, Bia. Kaya nga nagawa ko yung sasaboy, yung mga kanta-kanta ko, yung mga Maria Hiwaga. Kasi nagaganon-ganon ako, lagi talaga ako nagpapatiga sa maraming moments in my life. Talaga ba? Sa tatay ko, sa mga aura ko sa Grindr, basta sa mga maraming beses ako syempre kasi kapag kunyari, di ba, kapag sa tatay ko, medyo kailangan tigas-tigasan ka dyan. So, napaperfect ko yung tigas-tigasan. Tapos kapag sa mga grinder na aura, syempre mas ang gusto nila yung mga matitigas na lalaki. Dahil syempre, ganun Kini din ko yan. fantasy ko. So, talagang na-master ko talaga siya yung pagpapatigas. Nakakaloka. Pero syempre, bakla din naman ako kasi sumasali ako ng mga Miss Gay, ganyan. Yes! At saka you're loud and proud and I love Loud that and about proud, you. ma. I love that about you because you get to inspire a lot of people to be the same, to take up space. Yes. 'Di ba? Parang you weren't scared to take up space and you inspired other people na if Sasa can, I can. At saka wala talagang space na hindi para sa'yo. Kung para sa'yo, kung bet mo yan, para sa'yo talaga yan. Tama. I love that. And I feel like those who have a platform to maybe if you're not the person na nagpo-protesta or hindi ka sobrang outspoken, but wag ka din mag-pretend to be an ally. Kasi Correct. madami din ganun eh. Madaming nagpe-pretend to be an ally because it's the trend. Correct. Kasi, ang daming makasikat na ally, so ako din ally. Like, there is a greater, deeper meaning of what an ally is. Correct. Ibig sabihin, you support the community genuinely and wholeheartedly. So, if magpapaka-ally ka kasi yun yung hindi ka nakatulong. Correct. Kasi ang mga ally, tumutulong eh. Correct. So, kung fake ka, kung scammer ka na ally, parang, ano yung pang IG lang? Correct. Ganon. Pang my day lang. Diba? Pang TikTok lang. Pang TikTok ko lang, gano'n. Naalay ka, pero Maraming ganyan, ma. diba, pagdating sa paglalaban na ng SOGI, paglalaban na ng mga ibang rights ng LGBTQIA+ community, nawawala na. Correct. Kasi mababash. Sobrang islay mo dyan talaga fantasy. Diba? Sobrang mababash. Kaya doon ako napipikon. Kasi parang, doon nakikita ko na yung mga performative. Kasi hindi nila inaaral yung struggles. Exactly. Hanggang sa, marami ako kasing kaibigang bakla. Mga ganun lang. Oo, Nakakaloka. Pati ba sa community nyo may ganun din? Marami. Kasi alam mo naman, kami mga bakla talaga, mabilis talaga kaming matuwa
sa girls. Sa totoong buhay lang. Oo naman. Yung personal, ko talaga yun. Na kapag nakakita kami ng isang girl na sumusupport sa amin, kahit bare minimum talaga yan, heavy bet na talaga namin siya. So, mabilis kami magbigay ng platform sa mga girls na ally. Tama. So, malalaman na lang namin siya kapag kunyari tinanong na, bet mo ba ang mga chance? Ay, hindi, ayoko ng mga ganyan. Mga ganun. Doon na lang namin nalalaman. Doon na lang kami nadidisappoint. Yes. Religious pala, ayaw pala sa same-sex marriage, mga ganung atake, ayaw sa SOGI bill, ayaw sa mga ganyan-ganyan. So, doon na lang kami nadidisappoint. Yeah. Diba? Alam mo na agad, okay, hindi to totoong alay. Oo, ganun. Madami na ngayong ganon, Diyos ko Lord. Alam mo yung mga bakla, diba? Mabilis talaga kasi kami ma-scam. Ganun na, pasensya na po. Ng babae at lalaki, para kasi pareha. maano kayo, no? Because you're inclusive. Yes. Because your community is inclusive and you give love to everyone. Oo. So, kaya minsan, kayo, nadidisappoint. Napupusoy kami sa mga ganyang fantasy. Oo. Na nagiging marupok kayo paminsan. Yun nga Mabilis kayo masaktan. But that's, for me, pasensya na po. hindi naman yun masama. Kasi dapat naman ang mga tao talaga inclusive. Oo. And I think that's one of the reasons why I love and support Tsaka ideal your kami, community. ma. Oo naman. Talagang sabi namin, talagang perfect. Oo. Hindi namin iniisipan ng masama yung mga alay. Tama. Agad-agad. Yes. Or naman yung tao naman din tayo lahat. Ano naman, Diyos ko. Alam mo naman, bakla, di ba? Talagang mabilis, di ba? Nangangati na naman. Wala tayong magagawa. Paliguan mo na yan mamaya, utang na loob. Okay, eto na. Many people are afraid of being judged, canceled, or misunderstood when they speak up. How do you navigate that fear? Kasi outspoken ka eh. Siyempre, May fear ka ba? May part na, siyempre nung umpisa, wala. Wala talaga, like zero. Oo. Kasi noon, wala na mawawala sa akin. Tama. Diba? Ngayon, nagkaroon na ako ng May career something, ka may career na. na, may na-build na ako for myself. Pero, ang iniisip ko, ginawa ko to para saan? Para saan ko to ginawa? Like, para saan ko to nilalaban? Kasi sa totoong buhay lang, importante sa akin yung career ko, pero syempre, importante din sa akin yung purpose ko. Tama. Kasi, nung umpisa pa lang talagang ang mahal ko naman dito, ang minahal ko dito is yung arts, yung craft, yung culture, yung politika. Yun ang minahal ko eh. Hindi naman yung career agad eh. Kumbaga yun yung first love ko. Yeah, it just came after Or that. it just came after. So, sa akin, nagsasalita ako base sa konsensya ko. Ang ganda nun. Kasi, konsensya natin yan eh. Siyempre, kumbaga, kung ano yung, mararamdaman natin yung ano yung mali base sa mga prinsipyo natin. Di mo tayo tanga. Oo. So, konsensya mo yan. So, politika mo yan. Konsensya mo yan. So, kung anong sasabihin mo, base mo yun ng personal. Ako, lahat ng mga sinasabi ko politically ay base personal. Yes. So, Or ganun ko na siya directly iniisip affected ka. ngayon. Oo, directly affected ako. Kailangan ko magsalita kasi it's a personal thing to me. Parang Yes. I love this. Thank you so much Di for ba, that. talak-talak tayo mga ganun sa I love pasensya that. na po. Okay, so how do you deal with criticism, hate, or people telling you just to stick to entertainment? I'm sure may nagko-comment sa'yo, mag-comedy ka na lang, magpatawa ka na lang. I'm sure may nagko-comment yan sa'yo. How do you deal with that? Ako kasi, parang yung mga nagsasabi sa akin ng ganon, hindi ko alam kung may point ba sila or what, basher ba sila or ano. Kasi hindi mo rin alam, may malay mo. Negative ba yun? Oo, may pinanggagalingan ba or ano. Ako naman kasi, yung pag-speak up ko talaga, yung politics ko talaga, hindi ko talaga siya pinapabayaran. Yun na lang talaga yung ko sa sarili ko na kung gusto ko i-keep yung politika sa lahat ng ginagawa ko or chinichika ko, dapat hindi ko siya gawing negosyo. Okay. Tama. So, yun na yung parang naging eksena ko. So, kung ano man tong chinichika ko, it's a personal thing. And of course, contribution ko to sa community ko. Kasi binigay naman sa akin to, sa totoong buhay lang, may responsibilidad rin naman ako dito, di ba? So parang meron rin naman akong taong nire-represent dito. At binigay nila sa akin to kasi nakikita nila na may ginagamit ko siya ng tama. So, Diyos ko sa lahat ng mga nagchichika ng mga ganon. Well, siguro hindi nyo rin kasi hugot. So, kaya ganon yung eksena next ninyo. video ka. Oo. Or malay nyo may pagka-homophobic kayo, wala tayong magagawa.
Di ba? Ganun talaga mga fantasy. Lumabas na yung tunay kong buhok, nakakaloka. Diba? In fairness. Okay. Nahawa pa ng kuto, di ba? Nagkalat ka pa dito. Wala tayong magagawa, Diyos ko po. Okay. Some people say creators and influencers should stay neutral. Do you believe neutrality is still possible when human rights are involved? Alam mo, madalas ang maraming neutral yung mga taong, sabihin natin yung mga straight na hindi naman na ini-involve nila yung sarili nila. Hindi sila alay, hindi sila privilege sila. Wala silang masyadong hugot. So, neutrality siguro pwede sa kanila. Yes. Pero kasi hindi pwede sa amin yun. Bakla kami. Pinanganak na kami na talagang aapihin ka talaga sa mundong to. 'Di ba? So, hindi ka pwedeng maging neutral. At kahit nga sabihin natin sobrang privilege mo at dami mong pera, hindi ka pa rin pwedeng maging neutral kasi nakatira ka sa Pilipinas. Yes, tama At naman. some point, Tama naman. maaapektuhan at maaapektuhan Tuhang ka ka. ng katarantaduhan ng gobyerno, di ba? Tama naman. Pasabog sila ngayon, nakakaloka. Nakita mo ba? Nasa episode 8 na tayo. PBB yung pinapanood natin, Nakakaloka, no? PBB, tas hindi mo alam kung sino si Kuya. Yung parang, ang gagaling niya, no? Nakakaloka. So, Next ayun. episode, para tayo nanonood ng reality TV. Pasabog. Parang yung reality TV ng Toro Family. Ganon yung Oh my God, eksena. oo nga. Parang meron tayong Senate version. I love it. Pasabog talaga tong bansa natin Nasa pakilig na sila. Yun na yung episode. May drama, may action. May action. Diba? Ano kaya yung next? Tingin mo. Eviction na. May eviction na sa next. Lara! Pasabog tong natin Tsaka madaming views. Madaming Utang na loob, views. madaming views. Ayun nga eh. Pero tutok tayo lahat. I think kung Nakakaloka. meron kinaganda to lahat, is tutok lahat. Tutok tayo lahat pero distracted tayo. Oo, yun na nga Oo. Sabi ko parang may gray area. Lahat tayo tutok pero nakakalimutan natin yung whole point minsan. Oo, marami. Nako, hindi natin pwede makalimutan yan May mga Oo utang nga. kayo. Paalala. Kailangan ipaalala. Okay, eto na. Have you ever felt pressure to tone yourself down to make other people more comfortable? How do you resist that? Oo, ma'am. Minsan may ganon. Lalo na kapag, kunyari, parang feeling ko, eto, i-judge ako neto. Minsan, alam mo yon may pagka people pleaser ng konti na okay. parang, okay, kailangan ko medyo may pagka, dito. Yes, Oo, yes. may pagka prim and proper. Medyo may pagka masikyap. Nung una, ganun ko siya tinitingnan. Na kailangan kong I-adjust. ibahin yung sarili ko. Pero, na-realize ko, totoo naman. Kailangan naman ng ganun. Pero at some point, kailangan mo pa din maging authentic. Yeah. So, hindi ko naman siya masyadong ginagawa. Kasi, una sa lahat, kaya nga ako nandito sa lugar na to. Kasi nga, nakita nila akong ganun. Nakita nila kung sino talaga ako authentically. Kaya nila ako na-invite sa lugar na yun. Yeah. So, ipagmamalaki ko yun kung sino ako at saan ako galing. Yeah. So, before ginagawa ko siya, ganyan. Pero nakakapagod kasi yun eh. Oo. Yung mag-a-adjust. Alam mo, feeling ko kaya nauso ang social battery. Kasi ang social battery is it comes with people pleasing. Pag pupunta ka sa isang lugar na alam mo na kailangan mo mag-people please, kaya ka napapagod. Kasi hindi ikaw yun eh. True. Diba? Parang pagpupunta ka sa isang party, alam mong sosyalan to. So parang like, mag-a-adjust ka ngayon. So doon ka mapapagod. Kasi kailangan mo makipag-usap sa mga tao na hindi mo naman nakakasilamuha or nakakachika. So tone down ang ugali mo ngayon. So pag uwi mo sa bahay, pagod na ako. Ayoko na. Diba ganun yung feeling mo? Nakakaloka, no? Kung kailan ka nag-tone down, dun ka napagod. Yes, ano na nga. Exactly. Kasi parang feeling mo, kailangan mo lagi mag-adjust. Which is, gusto ko yung sinabi mo na kapag inimbita mo ko dito, alam mo kung sino yung inimbita mo. Oo. So, hindi mo ako pwedeng sasabihin Magbago mag-ibang ka. tao, Oo. magbago ka. Ba't mo ko inimbita dito? Alam mo naman kung ano yung persona ko, alam mo yung Correct. ugali ko, di ba? So, I guess Sasa girl makukuha ninyo, kumbaga. kung inimbita nyo si Sasa Girl ang dadating. Ganun dapat. Pasabog ka talaga, girl. Okay, eto Yung na. kaya nga nakawig tayo ng ganito ng mga hindi pa nilalabahan. Kahit kamot na. Diyos ko. Okay. Why do you think visibility matters so much, especially in countries or communities where queer people are still heavily judged? Alam mo, yung term na malayo na pero malayo pa. Tayo yun eh. Sobrang malayo na tayo kasi marami na tayong, kumbaga,
marami ng opportunity sa pagiging bakla. Hindi na masyadong nadi-discriminate. Tanggap na tayo ng lipunan. Yeah. Hindi naman tanggap, pero parang nandun na yung point na marami na tayong kakampi. Yes. So, yung eksena na yon, patuloy-tuloy lang yon. So, kaya nga sa mga bakla ngayon na dahil meron na tayong rights, or not rights, pero meron na tayong freedom, wag tayong magpakampante. 'Di ba? Tuloy ang laban. Tuloy ang laban. So, kaya natin nilalaban tong visibility na to. Hindi lang dahil gusto natin magpapansin. Kailangan nating ituloy kung ano yung nasimulan ng mga matatandang bakla. Yes. Kailangan natin, kaya nga every time sinashoutout ko talaga yung mga yung mga nanay-nanayan namin. Kasi nga, sila talaga. Naka-experience ang hirap. Oo, nung unang beses ko lang, kumbaga nakakita ng talagang visibility, isimime pa lang, nung mga oras na yon. Oo, tsaka very outspoken siya. In my generation na parang eto lang yung naging kinapitan ko talaga, kinapitan ng confidence ko, kinapitan ng pangarap ko. Yeah. Kasi mahalaga yun eh. Yeah. Kung wala kang nakikita sa TV, sa cellphone mo na nagtatagumpay na bakla, hindi mo ma-feel sa sarili mo magtatagumpay ka din. That's true. So, dahil ngayon madami na, hindi pwedeng magpakampante lang tayo. Dapat palaban pa din, di ba? Yeah. Same energy. So, alam mo yun, thank you so much sa mga naunang mga mamamahan natin. And yes, gagawin natin yun para sa mas bata ngayon sa atin. Yes, constant work talaga siya, Oo. no? Ang hirap lang talaga that it's become it needs to be worked on. Yun nga sabi ko, the term that you constantly have to fight. Minsan kasi, hanggang kailan pa ba tayo lalaban? Yun nga, nakakapagod siya, ma. 'Di ba? Parang hanggang kailan pa? When? Magkakaroon ba ng time na tapos na yung laban kasi okay na? Oo. Nag-ano na kayo, binigay nyo na yung dapat. Hindi nga yung kailangan, dapat na lang Oo. Kasi we're all humans here. Yes. You can't even say na pa, kailangan nyo to gawin kasi kailangan to sa community na to. Yes, it's kailangan, but dapat mo talaga siyang ibigay. Yes. Kasi binibase mo ang rights ng isang tao sa gender. Hindi sa, dahil tao sila at kailangan nila ng mga security, kailangan nila ng healthcare. Are you telling me na nakapigil ang mga rights na yon kapag babae ka lang o lalaki ka lang? Hanggang dun lang yung pagbibigay nyo ng rights? Nakabase sa gender ang rights nyo at saka sa ang healthcare system. Paano yun? Kaya nga sa'yo na ang corona, ma. Diba? Charing. Doon ako na-frustrate na parang, dapat ano Pasabog dito? ka talaga, talak mo talaga, fantasy talaga yun. Diba dapat ang nakabase Wala, Miss Danny yan? Barreto ng community, yes. Super duper ally siya. Wala ka bang podcast, talagang supporta ka na talaga sa amin. Alam mo na, love ever ka since. namin. Love Ever ka since. namin. Quietly, loudly, wherever wherever I should be put, I always help. Kasi parang sa akin, hindi talaga tama. Kasi parang, ang judgmental. Napaka-judgmental nung basihan nyo ng rights ng isang tao. Kaya nga human rights, di ba? Yes! Diba? That's why it's called, diba? That's why it's called human rights, and what? You based it off of gender. It's, ang hagar, diba? nakaka-stress kayo. Yun lang yung gusto ko sabihin sa inyo. Okay. Nilaloka niyo ang mga gay. Pati na kami naloloka na. Okay. Nakakagard. Ito na. How do you personally decide when to speak up, especially knowing that anything you say online can be criticized or politicized? Alam mo na, ko na yan, naramdaman ko na yan nung magchichika ako ng something na sobrang random lang naman. Tapos nun, kukunin ng mga news outlet, naloloka ako doon. Sobrang random lang talaga, kahit story lang, gano'n. Oo. Talagang i-quote ka talaga nila. So, ganun, nung naano ko na yon, na-feel ko na yon, naging cautious na ako sa mga sinasabi ko. Oo, nakuha mo na. Oo, na nakita ganito ko na, sila. ay, ganito palang mga atake. Lalo yung mga tabloid, di ba? Pasabog sila kahit sobrang onting lang, talagang gagawa nila ng issue. Kung ba may issue kami dati dito, ano yung headline doon sa isang tabloid? Danny Barreto, walang utang na loob. Ganun. Yung headline, bakit wala akong utang na loob? Pasabog, di ba, gagawin talaga ng mga issue. Gagawan So, talaga. ayun. So, naloka ko na may ganun palang
atake. So nung Yes. naranasan ko na yon, sabi ko ay kailangan pala talaga na maging maingat ka at some point. Ako naman, bilang palaban din naman ako, of course, pwede na kasing gamitin to against me na magamit against the community. So, iniisip ko din yon. So, hindi ko lang iniisip yung sarili ko na ay gusto ko magsalita. Kapag magsasalita ako, dapat beneficial din sa community ko. So, iniisip ko na din yon. Yes. So, hindi na pwede yung talagang kung ano na sasabihin ko. Representation talaga. Oo. At the end of the day. At the end of the day, kasi syempre, di ba, sabihin natin, pananaw mo yan. Pero kung ikut-ikutin nila, di ba, kawawa naman kami, di ba? So, yun nga, kaya nga, kunyari kapag nagtitipon-tipon kami, mga bakla, pinag-uusapan din naman namin yan na, minsan kailangan, ang tawag dito, mag-ingat tayo, ganyan. Yes. Kasi syempre marami rin kami mga nakshi na Oo naman. na makukulit din, di ba? Lalo na yung mga bagets. Oo. Ma-shoutout ko, Stella Salye, hello. Sobrang, hello, naka. Ayan sila, June. Siyempre, kami, mga, ano ko na rin yan, na pagdaan ko na din yan, may time na sobrang, kulit ko talaga. Ang kulit ko talaga malala. 'Di ba? Pati yung mga kuto ang kukulit na din. So, ang kulit ko. So, nakikita ko din sa mga atake nila na ay, ang kukulit din nila. Yes. Nandito na sila sa face na gano'n. Tsaka sila sa'yo nakabase sila sa'yo Oo. kung ano yung, kung paano ka. So, Kung ano yung naiwan ko nun sa Oo. sa ganong kakulitan. yes. So, minsan, pag sasabihan ko ng onte, na syempre ayoko naman sila magbago ng bonggang-bongga. Tama, Pero tama. nagpapaalala pa rin naman ako. So, Oo. ganon. So, na-experience mo na maging mother? Mother ka din talaga? Ate. I love that. Hindi ko masabing mother kasi yung mother talagang full on care talaga Oo, sa mga oo, tama. naka-naka nila. So ngayon, ate-ate ako sa kanila kasi nung pinapasok ko to talagang self-discovery lang talaga. Yes. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Talaga nag-experiment ako. Na buti naman na nag-work. Pero kasi may mga iba ko na actually na parang nahihirapan sila. So syempre, as an ate na nauna sa kanila, nag-help din naman ako kahit papano. Yeah. So, ganon. Just, I love this because at least hindi ka lang nagtumutulong on cam, pati off cam. May ginagawa ka Iya, din sa mga sarili mo. mga nakshi-nakshi. Okay, eto na. Medyo madami pala ako ditong extra questions. Go lang, ilaban mo yan. In every person with influence used even a small part of their platform to stand for something meaningful, how different do you think the world would look like? So, ibig sabihin, if ang bawat tao na may platform, gamitin yon even in the smallest ways, how do you think how different would the world would be? Sana ganun na nga lang yung atake, di ba? Na sana lahat ng may platform ay talagang tumutulong sa betterment ng ating society. Hindi eh. Ngayon, napapagkakitaan na ang hate. Napagkakitaan May troll ng... farms na. Diba? Diyos ko, May Lord. troll farms na. My God, nakakaloka. So, alam mo yon, ngayon, tayo, ang kalaban natin talaga ay katotohanan. Yeah. Sa social media. Hindi natin alam kung anong katotohanan at hindi. So, sa mga taong may platform at sa mga taong talagang alam natin na totoo naman talaga, gamitin na natin na maayos. Like, Oo. alam mo yun, binigyan ka niya ng mga tao ng platform mo eh. Yes. Diba? So, sa mga matitino, anuhin na natin, supportahan na natin. Kasi maraming ganyan eh. Maraming mga tao na parang yung mga tao may platform ngayon or mga matitino naman, iniintay nila magkamali. Oo, yun na nga. 'Di ba? Yun na nga kasi nauso dito ang cancel culture. Oo, iniintay magkamali, iniintay na mag-downfall or whatever, anong maichika. So, alam mo yon, sabihin natin na at some point, kung halay naman to or ito'y taong mabuti naman ang ginagawa, bigyan pa din naman natin ng chance. Yeah. 'Di ba? Bigyan natin ng chance na kasi onti na lang talaga ang mga taong gumagamit ng platform nila na maayos. Kadalasan talagang nilalaro na lang talaga ang social media, 'di ba? So, ayun, magkampi-kampihan tayo, ganon. Yes, I love this. Okay, so ito, cute to. As a multimedia star in the making, Lagot. an upcoming pop star princess, Lagot. what's next for Sasa Girl?
Alam mo, hindi ko rin alam. Ano pa mga pangarap mo? Ano pa yung mga gusto mong ma-achieve? Para pag na-achieve mo to, ibabalik to ng mga community mo. Na, Hala. ayan, na-manifest na naman ni Sasa. Kasi na-manifest mo tong career mo na to. Oo nga, na-manifest ko siya pasabog. Minsan, diba sabi nila, kailangan mo siyang sabihin out loud. Mm-mm. And let the universe know that ito yung gusto mo. And then, for some reason, if it's for you, it will always go back to you. So, let it out in the world. Ano pa yung gusto mong ma-achieve? Etong bet na bet ko talagang mangyari sa mga susunod na eksena ko. Since sobrang nag-focus ako sa career ko, nag-focus ako sa kung ano yung bet kong ma-achieve. Yeah. Gusto ko naman na makabuo ako ng totoong community talaga. Gusto kong makibanding sa mga nakshi ko. Kasi nung una medyo medyo nahihiya ako sa mga nakshi ko. Hindi ko alam kung paano sila i-get together and all. Pero kasi meron akong natututunan ngayon na parang kailangan talaga ng community. Yeah. At masaya magkaroon talaga ng community. So parang ang manifestation ko ngayon, magkaroon kami ng community ng mga nakshi ko. Yes. Yun yung bet ko ngayon. Since na-checkan ko naman yung mga gusto ko na. Oo. So gusto ko nang i-banding tong mga baklang to. Kasi alam mo, the reason why they love you is because you make them feel something that lacks. Let's say, hindi sila masaya sa buhay nila. May mga pinagdadaanan sila sa buhay nila. Tapos nakita nila yung video mo or may nakita silang interview mo at nabago mo yung percepto nila sa buhay or na-cheer up mo sila or na-inspire mo sila. Na-happy kayo? Pasabig naman. Diba? So parang ang saya to be around people. Itong mga taong to, parang you tend to want to be around people that make you feel love and seen. Correct. And you have that power eh. Ginamit mo yung Pasabog platform ka mo naman na naman, mga pinaparamdam chika mo mo. lahat na nanonood sa'yo na, oh, kung outspoken siya, ba't ako nananahimik dito? Oo. Diba? Oo. Like, you make people feel seen, heard, and valued in your community. So, it's a responsibility. Like, lahat naman na ginagawa natin na to, like ako, I have a responsibility for people that listen to this podcast. If I keep putting out topics that wala namang saysay, Correct. ba't pa ako nagganitong platform? Para saan pa to lahat, diba? The whole point is to build conversations for people who need it. Yes. So as sa inyo, sa platform nyo, ako, the reason why I love your community is because I super feel loved and safe in your community. Yes. And that's the honestly, the entirety of the reason why lagi ko kayong sinusuporta. Kasi pag kasama ko kayo, yung community nyo, I feel the safest. Ang saya, di ba? The safest and happiest of myself. I always say that the new people that I've met in your community added so much color in my life. So, that's who you guys are. That's why sabi ko, if kikilalanin nyo lang tong mga to, hindi nyo alam kung ano yung joy, love, and support ang makukuha nyo sa community. I love it. Diba? Like, I'm so grateful to have met you Diba? guys. Alam nyo yan, di ba? Siya na nagsabi. Fantasy kami. Fantasy Kaya talaga pumunta kayo sa mga ganap namin. Fantasy talaga kayo. O, ito na. One of my last questions. The LGBTQIA+ community has always passed down wisdom, strength, and resilience from one generation to the next. As someone many look up to, what's the most important lesson a queer elder, mentor, or mother figure taught you that changed the way you live your life today? Alam ko na agad sasagot ko. Ah. Kasi lately, meron ako naging pelikulang ginanapan. I think part 3 naman siya. Siguro alay din naman siya kung alam niya na yung konsepto ng ally noon pa man. Oo. Si Mother Odette Can. Sinabihan niya ako na sobrang konti lang ng interaction namin nung nag-shoot kami. Kasi onti lang naman yung sequences namin together. Pero may one time doon na sobrang kinakabahan ako. Yung talagang nanginginig kukuyakoy talaga ako ganyan. Tapos may isang eksena doon na slightly iyakan. Wala naman akong linya, pero after nung take, sinabihan niya ako, na-feel mo ba yung ginawa mo? Sabi ko, opo. Sabi niya, I disagree. I don't feel it. Itodo mo pa. Oh, wow. So lalo akong kinabahan, di ba? Nakakaloka. So nung dalawa na lang kami, kasi 4 kami noon, si Will, si Therese, si Mama Odette Can, ako. So nung natapos na yung kanila, 2 na lang kami ni Mami O.
sabi niya, nakita niyang nagkukuya-kuya ko. Kasi lalo nga akong kinabahan. Oo. Tapos hinawakan niya, sabi niya, "You're shaking. That's a sign that you're anxious. Be brave. An actor should be brave." Wow. So simula noon, naisip ko na yun. Parang lagi kong, oo nga no. Yung parang, hala, lahat ng lahat ng bagay, ang kailangan lang ay tapang. Yes. So, yun, talagang puhunan mo siya. Puhunan siya sa buhay. Kailangan lagi ka lang matapang. So, dapat wala kang kakatakutan. At yun yung sobrang laking inspiration nun at lesson na binigay niya sa akin. I love that. Thank you for Sobra. sharing that. Kasi maraming manonood nito at talagang pretty sure tatapang din. Oo. Diba? Tapangan nyo lang talaga. Yun lang talaga ang sikreto sa buhay. Promise. Yes. Okay, last, what is your message? What do you hope for sa community and siguro sa next generation? What do you hope for? Okay, sa community, ito medyo medyo may kagat to ng onte. Pero kasi, ang hilig natin magpuksaan sa totoong buhay lang. So, may onting pagalit lang ng onte. Naku mga bakla, tigil-tigilin natin ang puksaan. Kasi kung within the community yung magiging away, parang, di ba, mabilis tayong mapupusoy ng mga kalaban natin. So, rather than mag-away tayo na mag-away, kailangan natin intindihin ang bawat isa, di ba? We have to come up with a middle ground, kumbaga. Yes. So, pero all in all naman, malayo na talagang narating natin mga ate ko. So talagang maging proud tayo sa mga sarili. Palakpakan natin ang mga sarili natin. Sobrang layo na talaga! Yes. Oh my God. Pero tutuloy pa rin natin yan. Ipupush pa din natin yan. Hindi tayo titigil. At malaki na talaga ang protesta natin. Kaya marami na rin tayong nagiging kalaban. So, ayun, lumaban pa din tayo ng malala. Love you. Oh, thank you so much for your time. I'm so happy. Sobrang pasabog talaga dito. Oh my gosh. I'm so happy that you're here. I'm so happy that you're celebrating Pride with us. I Yes. celebrate with you Happy anytime. Pride, Ate Dani. Happy Pride. You know, my promise to you and the entire community is that I will always be here to Yes. support you through and through. Yes. So, bukas ang Beret all for all of you Yes. anytime. Thank you so much. Umata kayo dito, my gosh. Sobrang fantasy sa totoong buhay lang. Ngayon lang ako nakapag-guest. Tingnan niyo naman, di ba? Pasabog Pasimpleng talaga. kamot lang syempre. Oo, Patapos na eh. Ganon. Inaurahan mo na lang ako. I love it. I love you. Happy Pride. Love you, ate. Okay. Happy Pride. Mwah. Thank you so much for watching. If you guys have comments and you want to share your stories, the comment section is free. Go ahead and marami kami ditong nakikinig at marami din kami ditong, I love to read your comments. So if kailangan nyo ng kausap, just comment section is there or you can message us as well. So I'll see you guys in the next one and happy Pride. Bye. Catch the new episodes of the Bertol Podcast every Monday and Thursday on Spotify and every Tuesday and Friday on our YouTube channel.